Hi guys, this is Veitan and we're here at ano sasabihin ko. So ayun, welcome to my video. Kala mo talaga vlogger, no? So idadaan ko lang siya sa video kasi maraming mga nagtatanong sa akin, no? All those my friends ask me how to apply, what is the requirements and what is the qualification pag-a-apply sa barko. So hindi ko sila ma-replyan because nga mahina ang signal natin. So ngayon may pagkakataon akong mag-video, no, at dito ko na lang din sasabihin. So please watch until the end, so para malaman nyo at magkaroon kayo ng ideas kung ano-ano at kung paano. Okay? So sa mga nagtatanong sa akin, dito ko na lang dinaan sa video. So disclaimer lamang po, ang video nito ay hindi po vlogger, hindi po pagbablog. At ang video ito, anuman ang informasyon na maririnig ninyo, maaaring based on my opinion at maaari din mabago ang mga information. Okay? So, ito ay ideas lamang kung So, ganoon. So, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. Unang-una po, sa pag-a-apply ng barko, sa pag-a-apply ng abroad, siyempre, kailangan nyo ng passport. Yun po yung mga requirements. Passport. So, sa pag-a-apply ng passport, hindi na ako gagawa ng video para sa passport. Okay? So, sa pag-a-apply ng passport, kailangan mo lang naman ng PSA, birth certificate, no? At saka mga valid IDs, at saka mga NVI. So, para makakuha ka ng passport, yan ay isang buwan na proseso. So, medyo matagal siya. Okay? And the next requirements is Seaman's Book. So, ang Seaman's Book din ay may mga requirements din. So, kailangan mong kumuha ng SOLAS o basic training na umaabot ng 8 to 10 days. So, yon. And then, after that, kailangan mo ipa-certificate and ipapa-COP mo sa Marina para naman sa ganun ay mabigyan ka ng mahabang validity, and then dalhin mo yan sa DFA o sa POAA pala, sa POAA, and then mabibigyan ka nila ng Seaman's Book. One day process lang yan pag Seaman's Book. Okay? And then, sa visa naman, actually yung visa, hindi naman, walang bayad sa visa. Ang kailangan naman sa visa is yung passport mo at yung Seaman's Book mo at din yung parang LOA na binibigay sa'yo ng company. So, pero walang bayad doon kasi sagot na yun ang kinagandahan kasi sagot na ng company yung visa mo, yung medical mo, at yung flight ticket mo, So, lahat yun sagot na. Wala ka nang gagastusin, no? Dalhin mo lang yung sarili mo ng maayos dito sa barko. So, kahit nga huwag ka na magdala ng pocket money, makakasampa ka dito kasi actually yun ang hinihintay ko dati pa, yung mga libre-libre lang. Kasi hindi naman natin kaya magbayad ng mga malalaking halaga para lang makasampa o makaluwas tayo. So, ayun. And then, mga requirements pa, syempre yung mga basic requirements like PhilHealth, Pag-ibig, SSS, ano pa ba? Mga NBI, yan, mga ganyan, mga basic requirements, no? Like mga certificate, mga diploma, yan. Kailangan nyo rin dalhin yan, guys, kung meron kayo. No, kasi yan yung mga importante din. And then, yung alati, bank account, kasi yan din yung kailangan na iiwan nyo sa lupa para sa pamilya ninyo. Okay? And then, last is yung accomplishment ng SeaTrack. So, sa SeaTrack, guys, doon kayo mag-a-apply. So, yun ngayon, papasok tayo sa kung paano mag-apply sa cruise ship. So, meron kaming website sa SeaTrack. Search nyo lang yung SeaTrack and then mag-register kayo doon kung wala pa kayong account. No? Mag-register kayo doon, mag-fill up kayo doon, and then ipasa nyo doon yung mga biodata ninyo, resume ninyo, lahat ng mga essay na bareche sa inyo. Lagay nyo na doon, no? Fill upan nyo lahat na nandoon. And then kung gusto nyo gumamit ng referral, pwede nyo nang gamit ng referral ko, 352483. So, ayan, para ma-detect na meron kayong kilala sa barko. Okay, and the next is, ayun na nga, sa paghihintay naman, medyo may katagalan po talaga siya. Is depend upon sa kailangan po o sa hiring. Kasi po hindi po local, hindi lang po sa Pilipinas sila naghahanap ng mga tao. Internationally po sila naghahanap ng mga tao at karamihan ng mga napapansin ko dito is Indonesian. So,
yun na nga guys, medyo may katagalan na maghintay, tsaga-tsaga lang talaga at mag-update para lang makapasok ka sa pipeline. Kasi kahit dito sa loob ng barko ay pwede silang mag-apply sa sa iba't ibang mga posisyon na gusto nila. For example, gusto mong lumipat sa waiter, kung gusto mong lumipat sa pagiging admin, no? Eh, kailangan mo munang mag-apply ulit dito sa loob at then maghihintay ka rin kasi ipapa-apply ka na. Anong pipeline yung tinatawag nila, yung parang listahan na mga nag-a-apply. So, kung pang ilan ka doon, edi tsaga ka kasi may mga nauna. So, titingnan, i-review nila yan kung pasado o hindi. So, mostly, naghihintay ka talaga at magtsaga. Magdasal ka syempre na makapasa ka. Okay? Ayun. Sa mga nasa lupa, syempre, mas lalo matagal kasi hindi siya totally pang local lang na nandyan. At then, ang headquarters ng office ng cruise ship na to, ito, Royal Caribbean, ay nasa Miami po, no? Nasa Miami, Florida. So, ang nandyan sa Pilipinas ay nasa Pasay, sa may MOA, ay ano lang po yan, office lang po siya. Kung baga, dyan ka po magpapasa ng mga requirements mo na complete mo na. So, para makuha mo yung iyong LOG o guarantee, and then yung contract, and then claim. Okay. O yun, mga details, no? Paano, ano yung mga kailangan mo. So, doon mo makukuha yun sa office na yun. Pero hindi po sila doon nag-i-interview. Okay? So, wala din po silang hiring din doon. Nandito talaga sa website nila. Okay? And then, ano po ba yung mga standard? Yun po yung mga tanong sa akin ng mga kaibigan ko. So, hindi ko na sila ma-reply kasi medyo mahaba kasi yung kwento. Kaya, inisa ko na lang. So, ano po ba yung mga standard o mga qualification nila dito? Okay, sa qualification naman po, wala naman po silang masyadong, hindi naman po sila mahigpit, no? Sa height, hindi naman po mahigpit kasi kahit ako mababa lang ako, pero okay naman. Ay, pero hindi. Pero basta wag lang bababa sa 5'1". Ayun. Basta 5'1" pataas. Ano? And then, sa English, sa pagsasalita naman po ng mga lingwahe, ay mas better po na marunong kayo kumintindi ng English. At kung makakaya naman, makapagsalita rin ng English syempre. Kasi nga po, ay ang mga tao nandito ay iba-ibang lahi. So, English po talaga ang salitang ginagamit dito. So, kahit ako nga, hindi ako masyado marunong mag-English. Pero magugulat ka na lang pag ako nagagalit para makapagsalita ako ng English. Hindi ko rin alam. Yun lang yun. Pero halos karamihan naman dito is Tagalog, mga Pilipino, no? Kaya mostly yung mga ano dito, tahimik na lang tayo kapag may kausap tayo mga ibang lahi na hindi natin naintindihan. So, yun yung paraan para maging maayos yung buhay natin. And then, basta marunong ka lang magsalita, marunong ka umintindi, no problem. Kahit English Carabao, no problem, no? No problem yan sa atin dito. Hindi mo kailangan dito magaling mag-English kasi ang importante dito na intindihan mo. Kasi kapag marunong ka mag-English, baka makipag-debate ka lang sa kanila, magkagulo pa. So, okay na yung tahimik na konti lang alam mo para tapos ang laban. Okay? And the next is, kailangan po ba graduate? Mas advantage kung graduate ka kasi mas malaking position makukuha mo. Pero, kung hindi naman, okay lang din naman. No? Wala naman ditong pinipili. Kahit hindi ka patapos, okay lang din. Basta nakapag-aral ka ng college, high school, or undergrad ka, okay lang din naman yun. Kasi, ang kailangan lang naman dito is yung hard work, no? Trabaho. Hindi naman yung pataasan ng kung anong kakahusay, no? Kasi dito, kailangan maging matibay ka lang. Walang problema. And then, ano pa? Yung mga, ano po ba ang kailangan, for example, pangangatawan, basta buong katawan mo. May kamay ka, may paa ka, may mata, nakakita ka, may tenga ka, nakakarinig ka, yan, nakakapagsalita ka, wala kang kapansanan ay pwede ka dito. Pero minsan nang nakikita ko dito, medyo pilay-pilay lang konti. Pero okay lang naman. Basta nakakakilos ka, nakakapagtrabaho ka, malaya ka magtrabaho dito. Okay? And then, hanggang kailan po ba yung kontrata? Ang kontrata dito is 8 to 9 months. No? Medyo dire-diretso siya, 8 to 9 months siya. So, may bakasyon kang 2 months after ng tapos ng kontrata mo. And then, bago ka lumipat bago ka magbakasyon, ay may bibigyan ka na lang ng panibagong kontrata. So, parang continue din siya. No? It's depende upon you kung ayaw mo nang magtrabaho. Basta ikaw, hanggat kaya mo pa magtrabaho, makakabalik ka dito. Okay?
Ano pa ba? Ano pa ba yung mga katanungan sa akin? Magkano po yung sinasahod? Ayun nga po, ang sahod dito is depende rin po, no, kung anong trabahong pinapasukan at posisyon ninyo. May ibibigay naman may ipapaalam naman nila sa inyo po yun kasi meron po siyang papel, no, o sa email na ipapasa sa inyo kapag natanggap kayo, papakita naman nila kung magkano yung in-offer nila sa iyo, no. Dito pala sa barko ay tuwing July ay nagtataas sila ng $30. So, kung nasa 1,000 plus ka, ay $130 ka in another July. Then next, taas ng pataas yun. Okay? Ano pa ba? Kailangan po ba magdala ng maraming mga groceries? No, hindi. Hindi mo na kailangan magdala ng groceries kapag natanggap ka, no? Hindi mo kailangan magdala ng mga bonggang-bongga o maraming mga kailangan dito. Kasi dito ay kompleto na ang kailangan mo. Kung ang pagkain na pag-uusapan, kahit ako yung stock ko dito ay hindi ko nagagamit, hindi ko yung nakakain. It's because of ang dami po nilang pagkain dito. Pumunta ka lang sa Crumis na tinatawag nila ay punong-puno po yun ng pagkain, parang convenience store na. Kasi kompleto kahit kanin, may iba-iba't puri ng kanin, iba-iba't puri ng ulam, pati prutas, gulay, mga dessert, ang dami po yan. Mula umaga hanggang gabi po yan, hanggang hating gabi po yan. Kompleto dyan ang pagkain, hindi yan nawawalan ng pagkain para sa lahat. Okay? Sa gamot naman po, meron din po sila medical dito. Meron sila ditong mga medicines na kompleto sila dito kapag nagkasakit ka. Hindi ka na nila papalabasin ng kabina, tumawag ka na agad, at hindi ka na papatrabahuhin, pahinga ka na. Okay? And then, ang gagawin nila, pupunta na lang sila dito sa kabina para i-check ka at dadalang ka nila ng pagkain dito sa tapat ng pinto. Basta pag may karamdaman kang nararamdaman, huwag ka nang lumabas, i-report mo na lang. Kahit sipon pa yan, o ubo, o nagtataki ka pa. Hindi po pwede yan dito. Kahit na may ubo ka, sipon ka, o nagtataki ka, kailangan i-report na po yun. No? O may nararamdaman ka. Kahit na nasakit na yung mga likod mo, hindi mo pwede yung i-trabaho pa. Kailangan mo mag-absent. Okay? At paalala ko lang, kahit umabsent ka naman, ibayad naman dito. So, totoo yan. Kasi nga, ang isang buwan dito is kailangan maka 303 hours ka in a month. So, kahit na malate ka dyan, okay lang. Walang problema ang late dito. Kahit malate ka ng 10 minuto, 30 minutos, wag lang isang oras kasi hahanapin ka na nila. Kasi siyempre, mali mo anong nangyari sa sulong kabinet, ba't hindi ka nakapasok. Diba? At ang kahirapan lang dito is, guys, kung kakayanin ninyo, no? Ang mahirap lang dito is tuloy-tuloy po yung trabaho. Wala po kayong day off dito. Wala po siyang day off. Everyday may trabaho. Everyday may pasok. It's depend upon na lang po kapag kayo ay naka-puerto sa port, no? Nakatigil yung barko. Ibig sabihin nun, wala kayong operation kasi nga yung guest nagsilabasan. No? So, kung lumabas yung guest, swerte mo, makakapagpahinga ka. Tulad ko ngayon, nag-video ko kasi nga naka-puerto kami. So, wala kaming trabaho ngayon, nakatenga kami ngayon, pahinga kami ngayon. So, mamayang hapon pa ulit ng trabaho namin kasi mamayang hapon yung akyat ng mga guys. So, ayun. Ano pa ba? Uniform po, siya uniform, wala pong bayad ang uniform. Depende sa mga posisyon din po yan. Kasi kapag ang posisyon nyo ay malaki ang sinasahod, malamang bayad nyo ang uniform. Okay, sa amin kasi walang bayad din kasi medyo kaya-kaya naman nila yung i-provide. Yung walang daming arte. Ganun. And then, ano po ba? Ano pa ba? Yun naman siguro lahat. Basta yun lang guys, no? Sa mga mag-a-apply, ayun na po. Search nyo lang yung C-Track and fill up lang po kayo ng form doon. Kompletuhin nyo po lahat doon, pati resume nyo, ilagay nyo na rin doon. At pag na-complete nyo po lahat ng kailangan nila, i-review na lang po kayo, update na lang po kayo. Huwag po kayo magbandali kasi hindi po yan agad-agad na i-detect o marireview kasi because of international po siyang hiring. So, hindi lang tayo sa Pilipinas ang nangangailangan niya. Buong mundo po ang maraming nag-a-apply po. Milyon-milyon po ang nag-a-apply dyan kaya for sure matagal din po tayo. Ako, aminin ko, 1 taon din ako naghintay at hindi ko rin naman ito inaasahan makakakit ako dito. So, ayun. Naghintay lang din naman ako mag-update. May iba rin naman na maaga siya nakakapag-apply. Tip ko lang sa inyo kung gusto niyo maaga makapag-apply kasi may kilala ako na maaga nag-apply at maaga nakatanggap agad siya because of need, natiyempuhan niya yung kailangan talaga. Kumbaga, urgently need talaga siya.
And then, natsyempohan na yung ina-applyan niya ay hindi masyadong ina-applyan ng lahat. At alam niyo kung ano yun. Alam niyo kung ano yun. Housekeeping or utility. Yun ang madalas hindi ina-applyan dito. Kaya, hindi agad nakakapasok. Hindi na-apply. Hindi na kasi yan inilalagay sa hiring. So, culinary team po kasi ang tinatawag nila dyan. So, madalas dyan ay hindi yan na ilalagay sa job posting. Pero yan po yung mas need na ina-apply. At doon po kayo mag-apply, mas sigurado makakapasok kayo. At because of what? Milestone lang po tayo doon. Kung gusto nyo magpunta sa ibang position, pwede tayong pumasok muna dyan at apply sa iba. So mula sa muli, maraming salamat. Sana may nakuha kayong idea sa akin. Kasi hindi naman ako vlogger para gumawa ng mga video na may kita-kitang demonstration. So, nag-video lang naman ako ngayon kasi gusto ko lang naman mag-share sa inyo ng information, lalo na sa mga seafarer natin yan na gusto mag-fly, sa mga gusto mag-arko. No, nandito ako, nag-share lang ako ng information. So, hindi po ako dito kundi kumbaga, bigyan lang ako ng idea sa inyo kasi hindi ako makapag-reply sa inyo guys. Pasensya na kasi very busy din at saka nakakapagod mag-reply. Kasi ayoko magkwento ng marami. Gusto ko isahang kwento na lang. So yan, dinaan ko na lang sa video. Sana makita nyo to. Sana marinig nyo rin to. At sana sa mga gusto pang magtrabaho sa barko. Basta matyaga ka, mag-peace ka, magdasal ka, at then kayanin mo. Kailangan mo kayanin guys. Kasi kapag hindi mo kaya, susuko ka. Bakit po? Una sa lahat, ang trabaho dito hindi rin pumagaan. Baka iniisip ng mga tagalupa dyan na maganda ang buhay dito. Wow. Kung maganda yan, edi sana. Ko. Wala akong masabi. Basta trabaho, walang magaan na trabaho. Lahat ng trabaho mabigat. Okay? Kapag gusto mo ng sahod malaki, malamang mabigat ang trabaho mo. Hindi naman pwede magaan ang trabaho mo tapos malaki sinasahod mo. Depende na lang kung utak ang gagamitin mo. Kung matalino ka, baka pwede pa. Okay. Ayun. So yun sabi ko, yung iniisip ng iba na ang OFW ay may pera at marami nang hiram at marami nang gaganito. Oo, I feel you guys kasi ganyan din naman ako dati. Iniisip ko rin ganyan. Pero ngayon I realize na talagang masasabi mo na, mas gusto mo na lang gusto mo nang ipagdamot na lang kung ano meron ka. Bakit? Isipin mo na yung pinaghirapan mo. Isipin mo na yung ginagawa mo rito. Tapos sila nakaupo. Tapos sila, habang sila natutulog, ikaw nagtatrabaho 24 hours. Hindi ko naman sinusumbat yan. Hindi ko naman sinasabi yung ganun nangyayari. Gusto ko lang ipaintindi sa kanila. O, gusto ko lang ipaintindi sa inyo na pag kayo nandito sa sitwasyon na to, mas gugustuhin nyo pa talagang itago na lang yan at sarilihin nyo na lang yung meron kayo. Because that, mahirap talaga ang trabaho na ginagawa ninyo. So yun lang yung gusto ko iparating. So maraming salamat. Ako po si Beitan and this video is brought to you by Lucky Me. Magpalda, magbistida, mahaba man ang buhok mo, may makeup ka man, Lucky Me. So, goodbye, thank you and see you soon.